Magandang araw sa inyong lahat na nanonood ng ating programang Pinamagatang Palaban, kung saan sa program na to, pinag-uusapan natin kung paano gigisingin yung pinaka-powerful na weapon na meron ng isang Christian, which is yung kanilang faith. Yung pananampalataya natin ay isang kapangyarihan na nasa loob natin, na once na alam natin kung paano gamitin, once na magising siya, mababago nito ang anumang sitwasyon sa buhay natin. And I pray na kayong mga nanonood ng ating program, kayo po ay natututo, kayo ay nabibless, nagigising para makita ninyo yung mga changes sa buhay ninyo at yung faith ninyo magkaroon ng result. Hindi pwedeng faith lang sa loob tapos walang nagbabago. We say this all the time. Kailangan merong changes, tunay na changes sa buhay natin. In fact, gusto ko pong basahin now yung mga comment na pinadala ng marami sa inyo na nanonood ng ating program. And please, magpadala kayo ng comment. Continue sending your comments sa ating YouTube channel. Okay? Kayo po ay mag-subscribe at kayo ay mag-comment para malaman natin kung ano yung mga natututunan nyo at kung anong mga nagbabago na sa inyo. Okay? So, meron ako ditong comment na pinadala ng ilang mga kaibigan natin. Pumili ako ng ilan sa kanila. Basahin natin yung comment ni EMZ. EMZ. Sabi ni EMZ, "Thank you sa strong message, Pastor. Totoo pong hindi lahat maintindihan ng mga tao ang teachings ng UCKG dahil ito ay kakaiba. In a sense na biblical ito at pinapagana ang utak at hindi emotion. Nung una akong umattend sa UCKG, ako ay nawirduhan sa prayer at iba pa. Yeah. At hindi ko lubos maisip na dito pala mabuksan ang aking isipan at lumago sa aking spiritual. I'm so grateful na dinala po ako ng Panginoon sa church na to. EMS, katulad mo, maraming mga tao, isa na rin ako doon, na nagising. At natuto kung paano gamitin yung aking faith. At first, parang ang weird. Sabi mo na na-weirduhan ka sa prayer kasi yung prayer ay iba, yung teachings ay iba. Sa last episode natin na i-share ko sa inyo, yan, right? Yung dating ng message ay parang very strange kasi parang hindi yan yung traditional way ng pagtuturo, yung traditional way ng mga prayers, right? But, yan yung prayers na may resulta. So, EMS, I pray na hindi lang ikaw yung magising, marami pang magising through our programs. Isa pang kaibigan natin na nagpadala ng message, sabi ni Rodora Fernandez, "It helps, Pastor. Pananampalataya talaga ang kailangan at kailangan din ito gamitin. Thank you for shaking it again. That faith been sleeping for so long. Kailangan siya gising palagi. Salamat, Pastor." From the Netherlands. So, si Rodora Fernandez mula sa the Netherlands. Rodora, that's it. Yung faith yung kailangan natin at hindi lang sabihing may faith. Sabi mo nga rito, kailangan ding gamitin yon, right? Gamitin yung pananampalataya para magising, para magbago yung buhay. So, kayo dyan, na mga kababayan natin sa Netherlands, kasama ni Rodora, may God bless you abundantly. Isa pang comment natin dito mula kay Skylance. Sabi ni Skylance, "Parang nasampal po ako. OFW sa Dubai. Papauwi na soon at inisip kong bigyan sana lahat ng pasalubong mga kapitbahay ko. Haha." Tama, ang hirap-hirap mapalayo sa pamilya tapos yung kita, pamigay lang. Nagsisi ako, dami kong napautang at bahay at sasakyan, pinundar ko. Salamat po, at least you open my heart and mind. Ututo nga yata ako dahil lahat ng birthday yata ng kapamilya ko, sagot ko gastos. Mahal ko lang sila at gusto ko happy sila. Ay, ang tanga ko pala. Salamat po. May asawa na po kayo? O Sky? Meron na akong asawa at nakita nyo yan sa aking Facebook, right? Ang pangalan niya ay si Margie. Ikaw na nga ang hinahanap ng puso, ang siyang magbibigay ng saya, ng tamis at lambing sa buhay ko. And sabi mo rito, sinubukan mo na
pasayahin lahat. May problema yan. Si Sky ay nag-send ng message sa isang nating video. At recent lang tong i-comments niya to. At tungkol dun sa mga OFW, right? Kayo nanonood ng program natin. Ang dami kong iba't ibang mga messages. Please, mag-subscribe kayo at i-check nyo yung ibang mga videos. Andun lahat tungkol sa OFW. Andun yung iba-iba. Paano bayaran yung utang. May mga tutorial ako kung paano mag-connect sa Facebook at mga bagay na yan. At si Sky ay nanood ng isa sa mga video na tungkol sa mga OFW, kung paano mag-invest. At nagising siya. Sabi niya, ang tanga ko pala na, padala ako ng padala, tulong ng tulong, iniisip na umuwi, na magbigay ng pasalubong sa lahat. Ang hindi nila alam, yun ay galing sa utang. So walang point. Right? Emotion yung ginamit ni Sky. But then, thank God, nagising siya and I hope na hindi na bumalik sa dating way ng pag-iisip. From now on, utak yung gamitin natin. Right? Utak at hindi yung puso. Right? So God bless you, Sky, mula sa Dubai. And since mula kayo sa Dubai, nagdagdag pa ako ng mga bagong address sa credits natin. So sa katapusan ng program, sa ending, makikita nyo yung mga address at nandun yung address ng Dubai, andun yung address ng Israel. Naglagay ako doon ng mga additional na address. At papalakihin natin yan, okay? Kukumpletuhin natin yan. Alright. Si Sky. Isa pang comment mula kay Gemini 7206. Sabi niya, thank you, Pastor, sa mga walang sawang pagtuturo sa amin. Kahit saan man kayo ay nandyan pa rin yung pagkikare. Right? Nandyan pa yung pagkikare mo sa amin. God bless you more and more. Wow, Gemini 7206. I believe yung mundo maliit. Right? And also because yung ating video ay nasa YouTube naman. So kahit nasaan tayo, pwede tayong mag-connect, right? At makatanggap ng message na to, right? So let us continue in this faith. Although malayo nga, but I do believe saan man kayo nandun, may mga help center din tayo. Most probably may help center dyan kung nasan ka. So make sure na maka-visit ka. Okay? Excellent. Now, isa pa yung last comment natin. Sabi ni Aisha Lanchon. Sabi ni Aisha, wow, grabe gising na gising ako sa message mo, Pastor. Grabing palaban, pero tama po kayo. Huwag basta nating tatanggapin yung mga nangyayari na hindi maganda sa buhay natin. Meron po akong tinulungan na na-terminate na palagi ko pong sinasabihan na use your faith, na huwag tatanggapin ang sitwasyon na hindi makakita ng amo, ng employer. She said, yon ang kapalaran niya. Marami kami nag-pray sa kanya, pero kung yung pinagpipray mismo, hindi lumalaban, walang mangyayari sa prayers. Umuwi po siya na walang nakuhang amo. Still praying for her na magising sa maling paniniwala. Thank you po, Pastor, and God bless po. Aisha, itong sinabi mo nito sa comment mo, yan actually yung situation na pinakamahirap para sa akin bilang isang servant ng Diyos, bilang isang pastor. Sometimes, iniisip ng mga tao na prayers ko, okay? Prayers ng pastor ay enough para baguhin yung sitwasyon. In some situation, yes. In some situation, kailangan mong ipag-pray. But in many cases, hindi lang yan. In many cases, kailangan talagang mabago yung isipan ng tao, yung paniniwala ng tao. Tulad ng nasabi mo, and I have always been preaching this. Kapag yung paniniwala ng tao, pagka pinanghawakan nila yung paniniwala nila na mali, no matter how strong yung prayer mo, no matter how much you try to help yung tao, hindi mo kayang tulungan. Kasi at the end of the day, desisyon ng tao yun. Sabi sa Biblia na iba-iba daw yung pananampalataya natin, right? Sabi merong iba na may pananampalatayang kumain ng lahat, merong iba na may pananampalatayang kumain ng gulay lang. So magkaiba raw yung faith. Sabi, wag kutsain, I think yun yung word. Sabi, wag kutsain nung kumakain ng lahat, yung kumakain ng gulay lang. And the same thing, wag husgahan ng kumakain ng lahat ng gulay lang, yung kumakain ng lahat. Kasi magkaiba yung faith nila. Right? Magkaiba yung faith. At ang problema ganyan, hindi natin pwedeng pilitin yung isang tao kung hindi sila naniniwala sa isang bagay. In fact, I always say, gawin nyo yung isang bagay kung pinapaniwalaan nyo. Kung hindi kayo naniniwala din,
there is no point doing it. Right? Maski ang Diyos, for example, think about this. Ang Diyos may kapangyarihang gawin ang lahat. So kung ang Diyos may kapangyarihang gawin ang lahat, bakit hindi niya mabago yung buhay ng marami? Hindi ba niya nakikita na naghihirap ka? You who are watching me, yes, I'm talking to you. Siguro nanonood ka for the first time and you wonder, Pastor, ang dami kong problema, ang daming pangit na sitwasyon. Asa ng Diyos, hindi ba niya nakikita yung sitwasyon ko? Nakikita niya. For sure, nakikita niya. But ang tanong ganito, kung nakikita ng Diyos yung suffering ng mga tao, bakit hindi siya makatulong? Bakit hindi niya gawa ng solusyon? Pwede lang siyang pumitik. Yun yung nasa isip ng iba, right? Pumitik lang yung Diyos, magbabago lahat. But that is not the case. Ang Diyos, hindi magician. Para makakilos ang Diyos, kailangan maniwala yung tao, kailangan kumilos yung tao. Maybe you say, pero naniniwala ako. Madaling sabihin yan. Paano mo ipapatunayang naniniwala ka? Kapag kumilos ka, can you see kung paano yung paniniwala at yung pagkilos ay, they work together, hand in hand, right? Sabi nga, ang faith, ang pananampalataya, na hindi mo sasamahan ng pagkilos ng gawa, ano raw siya? Patay. Patay. So, kailangan po na ipakita nyo sa Diyos na gusto nyo magbago. Kung kayo ay kontento sa sitwasyon ninyo, kung isasabihin nyo, sabi nung kaibigan natin, na kapalaran daw, kapalaran niya. Kung naniniwala kayong yan ang kapalaran nyo, my friend, walang magbabago sa inyo. Let me tell you something na sinabi ko dito sa church natin dito sa London. Maraming beses ang problema ay maraming taong madrama. Ang daming madrama. At yun ang pinakamalaking problema sa lahat. Ang hirap tulungan ng taong madrama. Kung madrama ka, iniisip mo na sa isang soap opera ka, right? Ikaw yung artista, right? Kasi sa kakapanood mo ng mga ganyan. So, feeling mo ikaw yung artista, right? My friend, hindi magbabago sitwasyon mo. Please, understand, nasa tunay na buhay ka. Wala ka sa soap opera. Walang nanonood sa'yo. Walang nanonood sa'yo. Right? Yan ay tunay na buhay. So, tumigil ka sa feeling, feeling sorry. May mga tao na feeling sorry sila sa sarili nila. Feeling nila, ang hirap ko. Ano ba yan? Dukha ako. Dukha. Dukha. Lolo mo, dukha, my friend. Stop saying that. Kawawa naman kasi ko. Kasi, ano ba yan? Ganito lang naman ako. Yang mga ideyang yan, yang espiritong yan ang dahilan kung bakit hindi nagbabago yung buhay ninyo. Gusto kang tulungan ng Diyos, pero puro awa yung tingin mo sa sarili mo, puro maawa ka. My friend, hindi ka dukha. Hindi ka mahirap. Ang tunay na kahirapan wala sa bulsa. Ang tunay na kahirapan nandito sa utak. Naintindihan nyo? Kung mahirap ka sa utak, kung ikaw ay walang drive, wala kang drive na baguhin yung sitwasyon mo, walang makakatulong sa'yo. Yes, pwede kang maniwala sa Diyos hanggat gusto mo, pero kung wala kang drive na baguhin buhay mo, walang magbabago sa'yo. Kailangan gamitin mo yung faith mo, kailangan mong i-imagine yung sarili mo, mangarap, right? Mangarap, when I say imagine, mangangarap ka na magkaroon ng mas magandang buhay. Kapag hindi ka nangarap ng ganyan at hindi ka kumilos para abutin yung pangarap mo, it will not work. Tinutulungan ng Diyos yung mga taong tumutulong sa sarili nila. That's the message for you today. Tutulungan ka ng Diyos kung naniniwala ka na pwedeng magbago sitwasyon mo at gusto mong magbago. Then tutulungan ka ng Diyos. Yan ang message ko para sa inyong lahat. And gusto kong magdagdag ng panibagong segment sa aking program every time na meron tayong palaban. At itong segment na to ay oras ng panalangin, right? Yung moment of prayer. Gusto ko po na manalangin. Simula ngayon, sa anumang program na gagawin ko sa palaban, bago ko tapusin, mananalangin ako. Kasi I believe, hindi lang preaching din yung kailangan nyo, hindi lang message, but prayer of faith. Prayer of faith. Alright? So ipapanalangin ko kayo right now. Pay attention this sa prayer na to. And I believe God will honor all of you. You pray with me. Alright? Now, is a moment para manalangin tayo. The great moment has arrived. Let's talk to God. It's time to pray. Panginoong Diyos, sa pangalan ni Kristo Jesus, lumalapit ako sa harapan mo kasama ng mga nanonood right now.
At Panginoong Jesus, ipinapanalangin ko sa iyo na gawin yung bagay na hindi ko kayang gawin. Yun ay baguhin ang puso, ang isipan, ang paniniwala ng taong ito. Kasi hanggat hindi nagbabago yan, hanggat hindi nagbabago yung conviction nila, yung paniniwala nila, Panginoong Diyos, walang makakatulong sa kanila. Yes, walang makakatulong sa kanila. Sabi nga sa isang kasabihan na ang pinakamalalang pakiramdam sa lahat ay makita yung isang taong nalulunod siya kahit na hanggang tuhod lang yung tubig at hindi mo siya matulungan kasi ang kailangan niya lang gawin, tumayo. Hindi niya kailangang malunod. Hanggang tuhod lang yung tubig. Kaya siya nalulunod kasi ayaw niyang tumayo. Panginoong Jesus, tulungan mong tumayo ang mga anak mo right now. Tulungan mong tumayo itong taong to. Itong taong to nananalangin together with me, dyan sa Dubai, dyan sa Israel, itong taong to nananalangin sa South Korea, sa Hong Kong, sa Philippines, sa Canada, Panginoong Diyos, sa Taiwan, itong mga anak mo na nasa iba't ibang bansa. Siguro nasa iba't ibang lugar kami right now, but Panginoong Diyos, nasa iisang faith lang kami. So tulungan mo itong taong ito. Panginoong Diyos, I stretch out my hands. Inuunat ko yung kamay ko sa screen right now and I determine na itong taong ito ay pinagpapala na hindi ko man siya kayang ilay hands. Hindi ko man kayang ipatong yung kamay ko sa kanya. I determine, nagbabago na yung sitwasyon niya sa pangalan ni Kristo Jesus. My friends, tanggapin nyo yung biyaya ng Diyos. Nasaan ka man, binabasbasan ka na ng Diyos. In Jesus Christ's name, tumanggap ka ng lakas. Tumanggap ka ng kapayapaan, tumanggap ka ng pagbabago sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. 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 That's it. My friends, kayo ay pinagpala na, kayo ay blessed na. Let's do this. Unti-unti, ini-improve natin yung program, unti-unti. Ngayon, magdadagdag na ako ng mga prayers sa kada katapusan ng program kasi I do believe kailangan nyo ng support na to. But, remember this, kailangan nyo na baguhin yung paniniwala nyo. Yun ang susi. Okay? Ang susi ng tagumpay ay yung pagbabago ng paniniwala natin. Alright. May the Lord bless you abundantly. Panoorin nyo yung ending natin kasi andun yung mga addresses natin. And at the end, meron pa akong isang request sa inyo. Sa pinakakatapusan, maglalagay ako ng 2 video sa tabi. You see, dito sa London, gumagawa ako ng program na pinamagatang Finding Answers. So, ilalagay ko yung link nun, dun sa tabi, yung channel, mag-subscribe kayo. Okay? Mag-subscribe kayo dun sa channel na yon. Yun ay kumpletong program. English, but kumpletong program. May mga testimonies. Mag-subscribe kayo, okay? So, sa isang side, ilalagay ko yung Finding Answers. At sa isang side, ilalagay ko yung ating program na Daily Bread. Yung Our Daily Bread. So, pwede nyo rin panoorin kasi yun ay valid pa rin today, right? So, pwede nyo panoorin yung playlist natin, Our Daily Bread, and then sa kabila ay Finding Answers. People, mag-subscribe kayo. Mag-subscribe kayo sa Finding Answers, and I believe makakatulong yun sa inyo. Alright, may the Lord bless you abundantly. Kita tayo next episode. Bye-bye.